Hello guys! Welcome to my channel, and for today's vlog, pag-uusapan natin ang week 4 na may pinamagatang Introduction to Java. Marami tayong matututunan sa lesson na ito, pero bago iyan, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe ang aking channel. So, ano pang hinihintay natin? Umpisahan natin ito sa history ng Java. Ang Java ay nagawa noong 1991 nina James Gosling, Mike Sheridan, and Patrick Norton ng Sun Microsystem. Noong una, tinawag itong GreenTalk at may file extension na .gt. Di nagtagal, napalitan naman ito bilang Oak at kabilang ito sa mga naging proyekto nila na Green Projects. Ngunit, napalitan din ang pangalang Oak dahil meron na itong kapangalan at pinalitan ito ng Java. Ayon kay James Gosling, sa maraming pagpipili ang pangalan, Java ang nanguna at pumangalawa lamang ang Silk dahil sa mas gusto ito na nakararami. Ang pangalang Java ay hangong mula sa kape galing sa Indonesia. At dahil sumikat nga ng sobra, ang Java noong 1995, nakapasok pa ito sa top 10 best products. At makalipas ang ilang taon, ay may inilabas silang bagong bersyon ng Java at ito ay ang JDK 1.0 at lumipas pa ang maraming taon ay nakaimbento pa sila ng maraming bersyon nito. Ito ang mga bersyon. Ang Star 7 ay isang maliit na gadget na ginagamit para makapag-interact sa computer. Kasama ito sa mga naging proyekto nila sa Green Projects. So, ano nga ba ang Java technology? A Java technology is a programming language. Ibig sabihin, ginagamit para magsulat ng code. A development environment, may mga tools tulad ng Java Development Kit para makapag-develop ng applications. An application environment, tumutukoy sa Java Runtime Environment at Java Virtual Machine kung saan tumatakbo ang Java programs. Deployment environment ay kung paano ito ipino-provide at pinapagana sa iba't ibang devices. Mapa-website man yan, or mobile or enterprise servers. Ngayon, nakikita natin sa ating screen ang features ng Java at isa-isa natin yung ipapaliwanag upang mas lalo nating maintindihan ang Java. Una dyan ay ang object-oriented. Isang real-world entity, bagay sa totoong buhay na may state, data or properties at behavior, methods or function. Sa object-oriented, maraming binibigay na explanation dyan at iisa-isahin natin yan para mas lalo natin silang matutunan. Una dyan ay ang object na nabanggit natin kanina na isang real-world entity. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa state, color, model, or speed ng ating program. Sa class, isang blueprint o template para gumawa ng objects, nilalaman ng properties at methods. Kapag nag-start tayo mag-program at gumamit tayo ng mga Java applications, malalaman natin sa ating paggawa nito na mayroong mga class. Mamaya may papakita natin kung ano yung class na sinasabi dito. Pangalawa
ay inheritance. Ang isang class ay pwedeng magmana ng properties at methods mula sa ibang class. Kaya kapag meron tayong class at ginagamit natin ito sa Java, pwede ito magmana ng iba pang mga class. Polymorphism, ibig sabihin ay maraming anyo. Isang method o objects ay pwedeng magkaroon ng maraming paraan ng paggamit. So, kapag meron tayong dinedeclare na isang method, pwede natin siyang gamitin sa maraming paraan. Dalawa ang uri ng polymorphism. Compile time or overloading, iisang method name, magkabilang parameters. Runtime overriding, iisang method name sa parent at child class pero magkaibang implementation. Panglima, abstraction, paglilihim ng internal details at pagpapakita lang ng important features. Pang-anim, encapsulation, pagtatago ng data at methods sa loob ng isang class at pagkontrol sa access nito gamit ang access modifiers, private, public, or protected. So, kapag maggagawa tayo ng project natin sa mga Java application, makikita natin yung ang gagamitin natin, kung public ba ito, private, or protected. Nakakatulong sa seguridad at data protection. So, sa number 2, ang simple. Mas madaling matutunan kaysa ibang languages tulad ng C++. Wala itong complex features gaya ng pointers at operator overloading. Kaya kapag gumamit tayo ng Java, isa daw ito sa mga pinakamadaling gamitin sa ibang programming language. Secured. Number 3, secured. May built-in security features tulad ng bytecode verification at walang paggamit ng pointers. Mahirap pasukin ng virus o hacking kapag tama ang gamit. So, kung tama daw ang gamit natin, secured yung mga program na pinapatakbo natin. Number 4, platform independent. Ang code na naisulat sa Java ay pwedeng tumakbo sa iba't ibang operating system, Windows, Linux, Mac, basta may Java virtual machine. Kaya itong Java natin na pinoprogram ay pwedeng tumakbo sa kahit anong operating system, mapa Windows man niya, Linux, or Mac. Kilala ito sa kasabihang write once, run anywhere. Fifth, robust. Matibay at reliable dahil may strong memory management, automatic garbage collection at error handling. Pinabawasan ang posibilidad ng system crash. So, matibay kapag ginamit natin ng Java at hindi ito madaling masisira kapag dito tayo nag-program. Sa pang-anim, portable. Ang Java programs ay nadadala at madaling i-transfer dahil nakastore bilang bytecode na pwedeng patakbuhin kahit saan. So, kapag sa Java tayo nag-program, yung mga code na ilalagay natin is pwedeng patakbuhin sa kahit saan. 7th, architecture neutral. Hindi nakadepende sa specific hardware. Ang Java compiler ay nagpo-produce ng bytecode na neutral at pwedeng patakbuhin sa kahit anong architecture na may JVM. Kaya sa sobrang ganda na pagkagawa sa Java ay madali itong patakbuhin sa kahit merong Java virtual machine. It's dynamic. Flexible ang Java at madaling i-expand. Maraming maaaring mag-load ng bagong classes at libraries habang tumatakbo ang program. So, 9th, interpreted. Hindi agad machine code ang output. Gumagamit ito ng JVM or Java Virtual Machine interpreter para patakbuhin ang bytecode. Mas madaling i-debug at i-test. 10. High performance.
mas mabilis kaysa traditional interpreted languages dahil gumagamit ito ng just-in-time compiler. Kahit hindi kasing bilis ng C or C++, sapat ito para sa karamihan ng application. So, 7. Multi-threaded. Kaya ng Java na magpatakbo ng maraming gawain sabay-sabay. Halimbawa, habang nag-download, pwede ring mag-play ng music. Kaya kapag nakabuo tayo ng application mula sa Java, kaya nitong mag-multitask. 12. Distributed. Suportado ang networking at distributed computing. Madaling gumawa ng applications na kumukonekta sa iba't ibang devices sa network. Java Development Environment. First is installing Java Development Kit produces several folders in your system. Each of these folders hold pertinent files that would be necessary in building your program. For instance, the bin folder contains executable files for compiling your program. Kapag dinownload natin ang mga Java apps or isang Java apps, nagko-contain ito ng mga paglalagyan ng mga program natin. Kaya hindi tayo mahihirapan kung saan natin ilalagay yung mga program na ginagawa natin. Kasi merong nag-i-store nito at ito yung mga example niyan. Java Program Cycle. Use any text editor to create source code. Source code compiled according to JVM to get bytecode. Bytecode executed using an interpreter. Ito, may explain natin yan mamaya. Kung ano yung source code, compiler, byte, interpreter, and output. Dahil mamaya meron tayong pictures na ipapakita at may explain natin kung ano yung source code. Ayan, example yan ng program na mapapakita natin mamaya. Java can be used to create two types of programs. Applet, special applications designed to run within the context of a web browser. Ang applet ay isang special application na tumatakbo sa loob ng web browser. Kadalasan, ginagamit para sa mga interactive na bahagi ng web page. Halimbawa, maliit na games or animations. Ngunit, hindi ito pwedeng tumakbo na mag-isa. Kailangan ito ng browser or applet viewer. Pangalawa, application. Stand-alone program that does not need a browser to run. Isang stand-alone program na tumatakbo nang hindi nangangailangan ng browser. Direkta itong inirarun gamit ang Java Virtual Machine. Mas malawak ang gamit, desktop apps, mobile apps. Ayan. Kaya ang Java daw ay meron dalawang types ng programs. So, ang applet and application. At ito yung example nila. Java program structure. In the Java programming language, a program is made up of one or more classes. So, kapag sinabi natin classes or class, ay ito yung pangalan ng ginagawa nating program. Kung halimbawa, gagawa tayo ng program about sa basic salary or kung paano tayo magko-compute ng salary natin o kinita natin sa isang buwan. Ang pangalan ng class natin is basic salary. So, ganun yung magiging mangyayari. So, pangalawa, a class contains one or more methods. Ang methods ay mga functions o actions na pwedeng gawin ng class. So, kapag nag-declare tayo o nag-input tayo ng methods, ito yung kumikilos sa gagawin natin na output.
A method contains program statements. Sa loob ng method, may mga statements or instructions na i-execute. Pang-apat, a Java application always contains a method called main. Ito ang entry path ng Java program. Lahat ng Java application nagsisimula. So, kapag gagawa tayo ng program, hindi natin dapat kalimutan na maglagay ng main sa ating class. Dahil kung walang main, ay paano tayo mag-uumpisa na mag-program? Halimbawa lang yan is, kumari sa ating sasakyan, kung wala tayong susi, paano natin mapaandar yung ating sasakyan? So, kailangan merong paumpisa sa ating program. The main method. When executing a Java application, the JVM loads the class and invokes the main method of this class. Kapag pinatakbo ang Java program, ang Java Virtual Machine or JVM ang naglo-load ng class. Pagkatapos hanapin nito ang main method at doon magsisimula ang execution ng program. Second, the method main must be declared public, static, and void. Ayan. Kapag nag-declare tayo ng main sa ating program, kailangan meron naka-indicate ang tatlong ito, public, static, and void. Ang ibig sabihin ng public ay para ma-access natin ang JVM mula kahit saan. So, kung walang public, hindi natin ma-access ang JVM kahit saan. Kung magiging private yan or protected, gaya na nabanggit kanina, ay hindi natin ma-access lahat. Sa static, para hindi na kailangan gumawa ng object bago ito gawin. Sa void, dahil hindi ito nagbabalik ng value. Kasi kapag natuto tayo ng mga lumalim yung knowledge natin about programming sa Java, meron tayong tinatawag na return value. So, kapag yung value na yun ay pinakilos mo, sometimes it comes back to the main. So, kapag merong void, meron lang isang gawain, kundi ma-declare siya at hindi na siya makabalik. Pangatlo, a source file may have one or more classes. Ang isang Java file ay pwedeng maglaman ng maraming classes, pero kailangan ng isa na may main method bilang entry point. Only one class matching the file name at most may be declared public. Sa isang Java file, ay isa lang ang pwedeng gawing public class at dapat kapareho ng pangalan ng file. Kung ang file ay hello.java, dapat parehas lang din na isa pang file. Organizing your Java application. A Java application is composed of a set of files generally distributed in a directory structure. So, ang Java ay nahahati sa dalawang pinaka-importanting files. Yung source code, ito yung code na sinusulat ng programmer. Kung naalala natin kanina, ay meron tayong cycle kung paano nabubuo ang program, right? At ang una doon is yung source code. So, sa source code, tayo yung tinutukoy dito. Tayo yung naglalagay ng mga letters, program, ng variables sa ating gagawing mga program. So, class file, ito yung compiled version ng ating ginagawang program. Ito na yung pinakabuo nating nagawa. Ayun yung class file. The compiler searches for a class file when it encounters a reference to a class in a Java file. Kung gumagamit ka ng ibang class sa code mo, hahanapin ng compiler
ang corresponding class file para makumpleto ang compilation. The interpreter during runtime searches the class files. Ang interpreter, ang Java, naman ang nag-execute ng program. Kailangan niya makita yung class files para mapatakbo ang instructions. Kasi kapag hindi niya nakita yung dapat niyang hinahanap, mag-syntax error yung ginagawa nating program. Both the compiler and the interpreter search for the class files in the list of directories listed in the class path variable. Kapag sinabi natin class path ay parang address book ng Java kung saan siya naghahanap ng class files. So, again, na kapag gumawa tayo ng Java program, dapat organize. Kailangan kung magde-declare tayo ng integer or magde-declare tayo ng mga import, kailangan ilalagay natin sila sa unahan para kapag diretso tayo nagpo-program sa bandang dulo ay hindi na tayo maghahanap kung ano yung kulang at para mas maayos tingnan ang ating program. Ayan. So, ito, kung naalala nyo kanina, ito yung nasa computer ng lalaki na pinakita kanina sa ating picture. At ito, yung isa sa mga simpleng pwedeng gawin ng Java program. So, itong class, ito yung project natin. So, ang pangalan ng project natin, ng class natin, ay itong simple. So, nalagay natin yan yung ating pangalan ng ating class. So, kailangan natin ng starting line. So, ilalagay natin yung public static void at huling-huli natin ilalagay yung main. Dahil sabi nga kanina na kapag wala itong main ay hindi mag-uumpisang mag-program ang ginagawa mo. So, ito naman yung system.out.println. Ayan, kapag rinan natin siya, pinatakbo natin siya, ang lalabas ay itong Hello Java. So, sa paggawa natin ng ganitong program, kailangan lagi siyang merong open and close bracket, curly brackets, para malaman natin kung saan yung body niya, kung saan ba siya dapat nakalagay. Ayan, so ito yung mga parts ng ating program. So ito nga, gaya kanina ng mga na binasa natin o pinaliwanag natin, ito yung pangalan. So itong name na to ay yung pinakapangalan ng class natin. So kung ano yung pangalan mo diyan, ay hindi dapat yung laman nung ginagawa mong program. Kaya nga na example ko kanina, kung gagawa ka ng computing para sa basic salary mo, ayun din dapat yung pangalan. Siguro, para mas madali natin siyang mahanap, kung kakailanganin natin siya sa future, ay hindi tayo magagahol sa kung anong ginagawa natin. At ayan, kailangan ng main para mag-start ang ating program. At ito ang statement. Yan. At sa buong yan, itong curly brackets, di ba? Nag-i-indicate yan ng division. So, kapag nasa loob siya ng dalawang bracket, ibig sabihin, meron siyang specific part. So, dito, ang part niya is siya ang body. So, kapag rinan natin siya, ito ang lalabas, ang hello world. Ayan. So, sa pagpapangalan naman na ating mga program, ito ay mga tips. So,
So, the qualified name for the class is course.student and the path name to it is course/student.java. So, to import the package, import course.students semicolon. So, ito naman yung import package na yan. 'Di ba nabanggit ko nga kanina na um, ang mga Java application apps ay pwedeng magpatakbo ng maraming tabs, 'di ba? So, kung sa dalawang tabs na 'yon, gusto mo silang pagsamahin, pwede mo itong gawin, itong import course.student semicolon. Pwede mo 'yang gawin para magsama sila. So, kung sa basic salary, kunwari, yung isa basic salary, 'di ba? Kunwari ginawa mo basic salary tapos yung isa gusto mo gawin i-compute yung pamasahe mo, 'di ba? Pwede mo silang pagsamahin. Ayusin mo lang yung program mo at dapat tama yung paglagay mo ng pangalan. Ayun no. So sabi nga rito, you can import all the classes in the package. So kapag yung package mo is magkakasama yung mga yan, yung mga ginagawa mong program, pwede mo silang tawagin sa isa. Ito na mga name advantages. Sabi nga dito, it's easier to find the use classes. It avoids naming conflicts. Two classes with the same name existing in two different packages do not have a name conflicts as long as they are referenced by their fully qualified name. It provides access control. Ayan. So, kapag gumagawa tayo ng program, ito yung nangyayari. Ayan. Ito tayo. Dito tayo yung source code. Ayan. So, kapag gumana, ayan, kapag okay na, satisfied na tayo sa nagawa natin, ipupunta siya sa compiler. Sa compiler, ito yung nag-run ng ating program na ginawa. So, kapag nag-run, yan, or meron lang yung dalawang sagot. Minsan, syntax error or tama yung pagkagawa. Pero, meron din tayong tinatawag na logical error, which is na nag-run siya, pero hindi siya tama. I mean, yung output niya mali. Kaya kahit na mag-run yan, hindi yan matatawag na tama. So, dito yung lumalabas. Tama man o mali, dito yung lumalabas sa ating bytecode. Yan. So, that's it for today's vlog sa ating lesson. Sana may natutunan kayo at kung may mga tanong pa kayo, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section at patuloy nyo akong suportahan. Again, huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe sa video ito at sa aking channel. Kaya ayun lamang, maraming salamat po. Bye!